Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakakaapekto partikular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa BARM, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na, ngayon po ay special non-working holiday, kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahal na yumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila, dahil posible po ang mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yung shear line, ito po yung bangga na malamig na hangin, magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi naman ng Cagayan Province, Isabela at gayon din sa Aurora. Umiiral naman ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular naman sa bahagi ng Batanes. Ang nalalabing bahagi nating bansa dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may bahagi din ng Eastern Visayas, Central Visayas, at gayon din sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan naman natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Kumbaga po, mas maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Sa hapon, posible yung mga localized thunderstorms. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 1,600 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon po, ay hindi pa naman natin ito inaasa magiging bagyo within the day, pero posible po pagdating ng araw ng Linggo hanggang Lunes, posible itong maging isang bagyo. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magbabalik po sa kanilang mga trabaho next week, partikular na araw ng Lunes, malaki yung posibilidad na medyo maulan sa may silangang bahagi ng ating bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao, dahil inaasahan ting lalapit itong low pressure area, lalo na po pag naging bagyo ito at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible kasi ang maapektuhan ito itong silangang bahagi ng Visayas at gayon din yung silangang bahagi ng Mindanao hanggang silangang bahagi ng Southern Luzon. Posible pa rin naman po itong magbago at magbibigay na update ang Pag-asa, partikular na nga sa binabantayan natin na low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga kababayan naman natin na papalaot sa araw na ito, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat, kahit po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, tingnan po natin yung ating inaasahang posibleng maging pag na-develop po itong ating low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Meron po tayong isang information tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. At makikita po ninyo kung ano po yung posibleng maging senaryo natin dun sa mga posibilidad po na mabuong bagyo. So ito po ay 2 weeks po ito na posibleng maging senaryo ng ating bagyo. So una po, no, ito yung number 2 po. Ito po yung binabantayan natin na posibleng maging bagyo na nasa labas ng PAR at inaasahan nga natin hanggang next week lalapit ito ng ating bansa at maaaring maapektuhan nito itong area nga ng Kabisayaan at Southern Luzon maging yung northern part ng Mindanao. Samantala, pagdating po ng second week of November, from November 6 to November 12, posibleng may isa na namang mabuong bagyo po at maaaring maapektuhan naman itong Northern Luzon. Again po, no, 2 linggo po itong duration ng ating forecast, kaya pwede pa rin itong magbago. Kaya mainam po, lagi pa rin kayo tumutok sa mga update ng Pag-asa